Aries. Hindi ito ordinaryong mensahe. May isang katotohanang matagal mo nang iniiwasan, at ngayon ay hindi na ito pwedeng baliwalain. Bakit pakiramdam mo parang may nagbabago, pero hindi mo maipaliwanag? Bakit parang may humihila sa iyo papunta sa isang direksyong kinatatakutan mo? Hindi aksidente na narito ka. Ang kalituhan na nararamdaman mo ay hindi sumpa, ito ay senyales ng paglilinaw. Ngunit may isang desisyon na kailangan mong harapin. Kapag nalaman mo kung ano ito, mag-iba ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mong kapalaran. Handa ka na ba sa bagong direksyon, maligayang pagdating sa Cosmic Oracle Divine, kung saan ang bawat mensahe ay gabay ng universo para sa mga handang makinig? Aries, ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay hindi pangkaraniwan. May paggalaw sa espiritual na mundo na tahimik ngunit makapangyarihan, at ikaw ang sentro nito. Maaaring pakiramdam mo ay nalilito ka, parang may pader sa harap mo na hindi mo makita ang daan. Ngunit tandaan mo ito, ang kalituhan ay madalas unang hakbang ng paglilinaw. Ang buwan at mga bituin ay nagpapakita ng isang siklo na nagtatapos at isang panibagong yugto na nagsisimula. Hindi ito aksidente. Hindi ito tsamba. Ang mensaheng ito ay para lamang sa Aries na handang iwan ang luma upang yakapin ang bagong direksyon. Kung nararamdaman mong may bumubulong sa puso mo ngayon, iyon ay senyales, oras na upang makita ang katotohanan at magising sa bagong landas na nakalaan para sa iyo. Aries, sa mga nakaraang linggo, may bigat kang dala na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito simpleng pagod. Hindi rin ito basta stress lamang. Ito ay isang panloob na pakiramdam na parang may kailangang baguhin, pero hindi mo pa alam kung saan magsisimula. Pakiramdam mo ba ay may mga bagay na dati mong gustong-gusto, ngunit ngayon ay hindi na nagbibigay ng parehong saya? May mga tao bang dati mong pinanghahawakan, pero ngayon ay parang unti-unti kang napapalayo? Huwag kang matakot sa pakiramdam na yan. Hindi ka nagiging malamig. Hindi ka nagiging makasarili. Ikaw ay nagigising. Bilang isang Aries, likas sa iyo ang tapang at pagiging leader. Ngunit kahit ang pinakamatapang ay napapagod din pagod sa pagiging matatag para sa lahat. Pagod sa pag-unawa. Pagod sa pagdadala ng responsibilidad na minsan ay hindi naman talaga dapat sa'yo. Sa aspeto ng karera o kabuhayan, maaaring may nararamdaman kang kawalan ng direksyon. Parang ginagawa mo ang lahat ng tama, pero kulang pa rin ang fulfillment. Sa pag-ibig naman, maaaring may kalituhan, hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil mas malinaw mo nang nakikita kung ano ang hindi mo na kayang tiisin. At pagdating sa pamilya, alam kong mahalaga ito para sa'yo. Madalas inuuna mo sila bago ang sarili mo. Pinipili mong manahimik para iwas gulo. Pinipili mong umintindi kaysa maunawaan. Ngunit Aries, hanggang kailan? Ang enerhiya ngayon ay hindi dumating para guluhin ka. Dumating ito para gisingin ka. Ang kalituhan na nararamdaman mo ay parang ulap bago sumikat ang araw. Maaaring hindi mo pa makita ang malinaw na daan, pero may liwanag ng papalapit. Ito ang panahon ng paglilinaw. Hindi mo kailangang pilitin ang sagot. Hindi mo kailangang madaliin ang desisyon. Ngunit kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, masaya pa ba ako? Lumalago pa ba ako? O nananatili na lang ako dahil takot akong magsimula muli? Aries, ang katotohanan ay nagsisimula ng magparamdam. At kapag tuluyan mo na itong hinarap, doon magsisimula ang bagong direksyon na matagal nang naghihintay sa iyo. Aries, makinig kang mabuti. Ang mga bagay na unti-unting nawawala sa buhay mo ngayon ay hindi kinukuha para parusahan ka. Inaalis sila dahil hindi na sila akma sa taong ikaw ay nagiging. Minsan akala natin kapag may umaalis, talo tayo. Kapag may nagbabago, napag-iwanan tayo. Pero ang totoo, kapag may natatapos, may mas tama na naghihintay. May koneksyon sa buhay mo na matagal nang mabigat, pero tiniis mo dahil sanay ka na. May sitwasyon kang pinanghahawakan kahit alam mong hindi na ito lumalago. At may pangarap kang itinabi dahil natakot kang baka hindi ka suportahan. Hindi ito pagkawala, Aries. Ito ay paglilinis. Ang universo ay hindi sumisira ng walang dahilan. Kapag may tinatanggal, may inilalapit. Kapag may isinara, may mas angkop na bubuksan. Ang sakit na nararamdaman mo. Iyan ang proseso ng pag-alis ng luma. Ang pagdududa. Iyan ang huling pagsubok bago ang malinaw na direksyon. Alam mo sa puso mo na may kailangan kang bitawan. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil handa ka ng lumago. Bilang Aries, sanay kang lumaban.
Pero ngayon, hindi ito laban ng lakas. Ito ay laban ng katapatan sa sarili. Tanungin mo ang sarili mo. Pinipili ko ba ito dahil mahal ko? O pinipili ko ito dahil natatakot akong mag-isa? May malaking kaibahan. Ang katotohanan ay ito, hindi ka na ang dating ikaw. At ang lumang bersyon mo ay hindi na kasya sa bagong landas na nakalaan para sa'yo. Kapag tinanggap mo ito, doon magsisimula ang tunay na kapangyarihan mo, Aries. Matapos ang paglilinis at pagbitaw, may bagong enerhiya na unti-unting pumapasok sa buhay mo. Hindi ito dramatic sa simula. Hindi ito parang kulog at kidlat. Minsan, dumarating ito bilang isang simpleng ideya. Isang tahimik na imbitasyon. Isang pagkakataong halos hindi mo papansinin. Ngunit iyon na ang simula. May bagong direksyon na inilalatag para sa'yo at maaaring hindi ito ang plano mo noon. Posibleng may kinalaman ito sa trabaho o karera. Isang oportunidad na magpapalawak ng kakayahan mo. Isang proyekto na magpapakita ng tunay mong talento. Huwag mong maliitin ang maliit na simula dahil diyan nagsisimula ang malaking pagbabago. Sa aspeto ng pag-ibig, may malinaw na enerhiya ng paghilom. Kung ikaw ay nasaktan, darating ang yugto ng emotional clarity. Kung ikaw ay nasa relasyon, may pag-uusap na magbubukas ng mas tapat na koneksyon. At kung ikaw ay single, may bagong taong papasok, hindi para guluhin ka, kundi para tugunan ang mas mature mong bersyon. Narito ang 3 senyales na malapit na ang pagbabago. Una, paulit-ulit mong iniisip ang isang desisyon. Hindi ito umaalis sa isip mo dahil mahalaga ito. Pangalawa, may mga taong kusang lumalayo o nagbabago ang trato sa'yo. Natural itong paghihiwalay ng enerhiya. Pangatlo, mas nararamdaman mong gusto mong unahin ang sarili mo kaysa dati. Iyan ang tunay na paglago. Aries, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang kailangan mo ngayon ay maging bukas. Kapag dumating ang pagkakataon, huwag mo itong tanggihan dahil lamang hindi ito pamilyar. Ang bagong direksyon mo ay hindi para gawing madali ang buhay, ito ay para gawing mas totoo. At kapag pinili mo ang landas na yon, magsisimula ang yugto kung saan hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay. Sila na mismo ang lalapit sa iyo, Aries. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng mensaheng ito. Dahil minsan, hindi ang mundo ang humahadlang sa atin. Tayo mismo. Sanay kang maging malakas. Sanay kang mauna. Sanay kang ipakita na kaya mo. Ngunit sa ilalim ng tapang na yan, may bahagi sa iyo na natatakot masaktan muli. At kapag natatakot ka, minsan inuunahan mo ang lahat, umaalis bago ka iwan, tumitigil bago ka mabigo, nalalamig bago ka masaktan. Iyan ang tahimik na sabotahe. Kapag may bagong oportunidad na darating, maaaring marinig mo ang boses sa isip mo na nagsasabing, baka hindi ko kaya. Kapag may taong magpapakita ng genuine na intensyon, maaaring isipin mo, baka pareho lang din ito sa dati. Aries, ang takot ay normal. Pero huwag mong hayaang ito ang magdesisyon para sa'yo. Ang pride mo minsan ang nagiging pader. Ayaw mong magpakita ng kahinaan. Ayaw mong aminin kailangan mo rin ng tulong. Ngunit ang bagong direksyon mo ay nangangailangan ng vulnerability. Hindi para ipahiya ka, kundi para palayain ka. Kung patuloy mong babalikan ang luma dahil mas komportable ito, mapapalayo ka sa para talaga sa'yo. Tandaan mo ito. Ang pinakamalaking kalaban mo ngayon ay hindi ang sitwasyon. Hindi ang ibang tao. Kundi ang pagdududa mo sa sarili mong kakayahan. Huwag mong pigilan ang sarili mo sa pag-abot ng mas mataas dahil lamang sanay ka sa dati. Dahil Aries, ang susunod na yugto ng buhay mo ay hindi para sa takot. Ito ay para sa mas matapang at mas malinaw na bersyon mo, Aries. Matapos ang pagkalito, pagbitaw, at pagharap sa sarili mong takot, may isang malinaw na biyaya na inilaan para sa'yo. Hindi ito agad sumisigaw ng presensya. Dumarating ito ng tahimik pero kapag dumating, mararamdaman mo agad ang daan. Ang unang regalo ay kalinawan. Yung matagal mong tanong sa isip mo, bigla mong makikita ang sagot. Hindi dahil may nagsabi sa'yo, kundi dahil ramdam mo sa loob mo na tama yon. Hindi ka na magdadalawang isip. Hindi ka na mag-o-overthink. May kapayapaan sa desisyon mo. Ang ikalawang regalo ay pagkakataon. Isang pinto ang magbubukas, maaaring sa trabaho, negosyo, o personal na proyekto. Maaaring isang tawag, isang mensahe, o isang simpleng pag-uusap na magbabago ng direksyon mo. At kapag tinanggap mo ito, magsisimula ang pag-angat na matagal mong hinihintay. Ang ikatlong regalo ay emotional peace.
May closure na darating. Kung may taong bumigat sa puso mo, magkakaroon ka ng lakas na patawarin, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. At doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Aries, ang biyayang ito ay hindi lang materyal. Ito ay panloob. Dahil kapag malinaw ang isip at payapa ang puso, natural na susunod ang tagumpay. Mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam mo sa umaga. Mas buo ang loob mo sa bawat desisyon. At mas hindi ka na madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Ito ang simula ng mas alin na buhay, kung saan hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay na hindi para sa'yo. Ang mga tamang tao, tamang oportunidad, at tamang sitwasyon ay kusang lalapit dahil nagbago na ang enerhiya mo. Aries, hindi ka huli. Hindi ka napag-iwanan. Inaayos ka lang ng universo para sa mas malaking papel na gagampanan mo. At kapag tuluyan mong niyakap ang bagong direksyon na ito, mapapaisip ka na lang, bakit ko pa kinapitan ang luma, kung mas magaan pala ang pakiramdam kapag tama na ang pinili ko. Aries, kung umabot ka sa bahaging ito ng mensahe, hindi ito nagkataon lamang. May bahagi sa puso mo ang nakakaalam na handa ka na. Handa ka nang huminto sa pagdududa. Handa ka nang bitawan ang hindi na para sa'yo. At higit sa lahat, handa ka nang piliin ang sarili mo. Ang panahon ng paglilinaw ay hindi laging komportable. Minsan masakit. Minsan nakakatakot. Ngunit tandaan mo, ang liwanag ay mas maliwanag pagkatapos ng dilim. At ikaw, Aries, ay hindi nilikha para manatili sa kalituhan. Nilikha ka para manguna. Para magpasimula. Para magbigay ng tapang hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili mo. Ngayon ang tanong, pipiliin mo ba ang bagong direksyon, o babalik ka sa dati dahil mas pamilyar? Isulat mo sa comments, handa na ako sa bagong direksyon. Hayaan mong maging deklarasyon mo ito sa universo. Kung naramdaman mong para sa iyo ang mensaheng ito, pindutin ang like at mag-subscribe sa Cosmic Oracle Divine. Ay share mo rin ito sa kapwa Aries na nangangailangan ng paglilinaw. Tandaan mo, ang kapalaran mo ay hindi nakasulat para ikulong ka. Ito ay gabay para palayain ka. Aries, ang bagong yugto ay nagsisimula ngayon.